For today's video, meron nagtanong sa atin kung okay daw ba yung Rasdesk na remote. So, ito po yung guys na nakikita nyo sa screen. Smooth naman siya gamitin compared dun sa sa AnyDesk and sa TeamViewer. So, pwede natin gamitin to as alternative guys, no? And pagdating sa security, okay siya kasi meron siyang authenticator guys, no? Dito sa settings, tingnan nyo. Dito under sa security guys, no? Pwede tayong mag-set ng 2FA. So, ibig sabihin yan, kapag in-access natin siya dito sa mobile phone, anyway, no, pwede tayong mag-install din ng Rasdesk dito sa ating mobile phone. And vice versa, pwede natin i-remote through PC, from mobile phone to PC and from PC to mobile phone. So pagka magre-remote tayo guys, no, kukunin lang din natin yung ID number. So ganun lang din parang sa AnyDesk at saka sa TeamViewer. And ayan guys, no, makikita nyo, nag-a-ask siya ng permission. So eto guys, no, hindi na po natin kailangan mag-sign in or mag-login. So optional lang po ha. So meron ako sariling password na nilagay dito. So pwede po kayong mag-assign dito guys, no. Punta tayo dito sa security. And ito po, may nakalagay po dyan na set permanent password. Okay, so by default, naka-check po yan dito. So pwede nyo pong i-set dyan. And kukonect tayo. So mag-ask po siya ng authenticator password. So paano mag-set ng authenticator password? I-check nyo lang tong enable to authenticator password. So hindi ko na ipapakita sa inyo ha, kasi may mga importanteng ako dito account. Then okay lang natin. And kung makikita nyo guys, no, connected na tayo sa ating computer. And guess what? Naka-data lang po tayo dyan. 'Di ba? Ayan no. So dito sa ilalim niya, may mga menu din dyan na pwede tayong mamili kung touch or mouse cursor yung gagamitin pang select. Paano to i-install? Sige, gawin natin dito sa kabilang computer natin. So pupunta lang tayo guys sa Rasdesk. Type lang natin rasdesk.com. Okay. Or makukuha nyo rin to sa GitHub. Available din to sa GitHub guys, no? So, pwede natin i-reject itong mga cookies. Tapos dito merong download. Click lang natin yan. And kung makikita nyo dito, pwede rin sa iOS, pwede rin sa Android, Flatpak, Mac operating system, and Linux Ubuntu. Diba? So, halos compatible siya sa mga operating system. Lahat. So, click lang natin itong 64-bit EXE. And then, ayun na. And kapag sa cellphone guys, no, hindi nyo po ito makikita sa sa Play Store. Direct po ito sa dito sa site nyo i-download. And then dito makikita nyo. Ayan. So copy paste nyo lang to sa phone nyo. And then ito na yung installer natin sa computer natin to, no. Run lang natin 'yan. And yan na. So pwede rin tayong portable version yan ha. Pwede rin natin siyang full version install natin. Ayan, kung makikita nyo guys, no, supported din yung printer dito. So, try natin kumonek sa kanya dito sa PC na gamit ko ha. Dito sa settings, pwede rin natin baguhin yung display. Pwede natin ilagay sa mas high kung gusto nyo ng mas maganda yung quality. Ayan. And then, account, optional, pwede tayong mag-login. So, security, unlock natin yan. And then, full access. Okay? Ayan, kung makikita nyo, ito yung one-time password natin. So, pwede tayong mag-set dito sa computer din na to. Kung gusto niya ng iisang password lang din dito sa computer na ginagamit ko, pwede din po yun, no? Para madali natin siyang ma-access kung sarili nyong computer ha. Pwede nga rin kayong mag-login ng account nyo. So, para makakonect tayo sa kabilang computer, lagay lang natin yung remote ID number niya, which is yung 407-074-408. And then, connect. Okay, so manghihingi po yan ng password guys, no? So, pwede nyo rin yan i-ask permission dun sa kabila. Accept nyo na lang. And accept lang natin yan. Or kapag naglagay kayo ng authenticator app, lalabas din yan. Magpa-prompt din po yan. So, ayan na guys. So, ganun lang ka-smooth. Yan, nakakonect na tayo. 'Di ba? So, yun lang guys, no? Para sa akin, okay naman siya compare sa TeamViewer or sa AnyDesk.